Buenos días, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, pati na rin sa ating mga kumpanyeros at mga kumpanyeras na nanonood dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kumpanyero, si Attorney Rene Bueno. Bueno, sa episode na to ay pag-uusapan po natin yung tungkol sa waiver of right to secrecy of bank deposits and transparency in all financial transactions for government officials. Ito po ay pag-uusapan natin in the light of the growing concerns of the public, nating mga taxpayers, tayong mga nagbabayad ng buwis. Regarding to sa mga corruption na nangyayari sa ating pamahalaan, dahil nagkakaroon ng mismanagement of public funds, nagkakaroon ng misuse of public funds. So I think it is about time on the part of the Legislative Department to propose and enact a law that would make it as a mandatory requirement the submission of the waiver to secrecy of bank deposits and transparency in all financial transactions of the government officials. Kailangan na natin to sapagkat sa ating mga naging obserbasyon, no, sa Kongreso, maging dyan sa Senado, maraming mga resource speakers ang inimbitahan. Marami naman ang nag-attend, marami ang nag-appear tungkol sa management of public funds sa isinagawang investigasyon. Marami ang hindi nakapagsabi o nakapag-justify kung paano nila ginastos ang pondo ng bayan. Kung ito ba ay naaayon sa pinag-uutos ng ating batas. Pero meron ding ilan na hindi sumunod sa imbitasyon at bagkus sila ay hindi umaten doon sa investigation in aid of legislation. Dahil lang sinasabi sila daw ay pinopolitika. Pero sa ganang amin, hindi po ito magandang ehemplo ng isang public official. Sapagkat ang imbitasyon naman ay naaayon sa kapangyarihan ng Oversight Committee ng ating mababang kapulungan. Ang taong bayan ay may karapatan na malaman kung paano mo pinamahalaan ang buwis o ang pera ng taong bayan na ipinagkatiwala sa iyo, upang malaman tama ba yung paggastos mo ng pera. Yan ba ay naipunta para sa kapakanan ng taong bayan? Yan ang purpose kung bakit nagbibigay ng imbitasyon ng ating mababang kapulungan in the exercise of their oversight power. Pero kung tatanggi kang humarap sa kanila, sa kanilang mga committee, at ini-ignore mo palagi ang imbitasyon, abay ito po ay malinaw na paglabag, no, sa mga ipinag-uutos ng ating saligang batas. So it is about time to propose and enact a law that would require all government officials, no, to appear before a committee, particularly dito sa Oversight Committee ng ating mababang kapulungan, at make it as a mandatory requirement also the submission of the waiver of right to secrecy of bank deposits. Bakit kailangan yan? Yan naman ay nakasaad sa ating konstitusyon. Sinasabi sa ating saligang batas at isa sa mga principles na binabanggit yan is the principle of public accountability. All government officials and employees must be accountable to the people. And this principle of public accountability demands transparency. Kailangan naming malaman paano mo minamanage ang aming pera, ang aming buwis, ang pera ng taong bayan na ipinagkatiwala sa iyo. Hindi mo pwedeng isawalang bahala ang imbitasyon ng Kongreso na ginawa nila in representation of the people who voted for them para maging kongresista. Kami ang nag-iimbita sa iyo upang ipaliwanag mo sa amin kung paano mo nilustay, hindi nilustay, paano mo ginamit ang pondong ipinagkatiwala ng taong bayan. So, kaya namin naisip, kami mga nagbabayad ng buwis, na magkaroon ng mandatory requirement, no, sa submission
of this waiver ay sapagkat dahil sa mga ipinakita ninyong mga behavior sa ating mababang kapulungan. So para hindi na maistorbo pa itong mga iniimbitahan ng mga head of the agencies na mag-execute ng waiver during the investigation, kung merong aligasyon na hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan, nararapat lamang na sa proposal and this proposed to enact a law making it as mandatory requirement ng submission of the waiver bago pa lamang sila maupo sa kanilang katungkulan. Kinakailangan na isumiti na ang waiver sa mga ahensya ng gobyerno na itatalaga sa proposed law na ito. Sa aking palagay, tatlong ahensya ng gobyerno ang dapat bigyan ng active participation regarding the submission of this waiver of right to the secrecy of bank deposits. Ang unang ahensya ng gobyerno, itong Anti-Money Laundering Council. Ang pangalawa, Office of the Ombudsman. At ang pangatlo, Commission on Audit. Ano ang dahilan kung bakit natin sila binibigyan ng participation dito sa submission of the waiver? Ang una, upang bigyan sila ng authority and the power to inquire into their bank accounts. No, if there are allegations of corruption, these agencies will be given the power to investigate allegations of wrongdoings. Wala nang investigation, hindi nahihingan yan during the investigation, and this will expedite the process of the investigation. Investigate. Kung may allegation, investigate ng Anti-Money Laundering Council. Pangalawa, to give them the authority to check the lifestyle of this government officer or employee. At ikumpara natin, ano ba ang status ng pamumuhay nito bago to pumasok sa gobyerno as compared with the present lifestyle of this government official. Makikita natin kung ano ang naging katayuan niya sa ngayon as compared with his previous lifestyle. Pangatlo, the agency will be able to verify the statement of assets and liabilities, yung net worth niya, comparing it with the present net worth of the government official. So, makikita natin. And then at the same time, kung merong mga aligasyon at may katotohanan, yung mga ibinibintang, definitely, they can coordinate with the legislative department in order to make it as part of the evidence acquired against this public official allegedly committing graft and corruption in the government, isumite sa appropriate court for the prosecution of this government official. Medyo bibilis ang transaksyon. At ito namang submission of waiver na to, hindi naman basta-basta pwedeng gamitin itong mga tatlong ahensya. This will be treated with the highest confidentiality. Hindi yan basta-basta ilalabas, Ilalabas lamang yan kung mayroong matibay na alegasyon, akusasyon, may ebidensya na talaga namang itong government official na to ay nasasangkot sa maling gawain sa paghawak ng pera ng taong bayan. Ngayon, balik tayo dun sa sa Anti-Money Laundering Council. Kasi I heard this comment sa isang blog article that the Anti-Money Laundering Council has the motu proprio power to inquire into the bank accounts of the government official. I beg to disagree with this opinion. Ang Anti-Money Laundering Council po ay wala pong motu proprio power to inquire into the bank accounts of the government officials or employees. Ang ibig sabihin po ng motu
munisipyo ay in their own initiative, pwede silang mag-inquire into the bank account deposits, pero wala po siyang power na ganyan. Meron lang siyang authority to inquire into the bank account deposits under two conditions. Yung unang condition dapat merong court order. There must be a court order issued by a competent court. And if they find a probable cause related to the commission of money laundering activities. If there is no probable cause related to money laundering activities, the court cannot issue the order, and therefore the council cannot inquire into the bank account deposits of the government officials and employees. Number 2, condition or situation without a court order. Dito pwedeng umaksyon ang ating anti-money laundering council provided yung government official or employee is committing serious offenses. Pero 4 lang yung binanggit ng batas dito na mga serious offenses. Number 1 is kidnapping with ransom. Ito yung pag-held hostage sa isang tao and then there was a demand for ransom from relatives of the victim ng kidnapping with ransom. Pangalawa, drug trafficking. Sa drug trafficking naman, dapat involved ka sa manufacture, production, transportation, drug pushing ng illegal drugs for you to become the subject of an inquiry of bank deposits by the Anti-Money Laundering Council. Pangatlo, kidnapping, drug trafficking, hijacking. Ito yung pag-control ng pag-seize and control of the aircraft or the ship. Ng mga kadalasan to yung mga pirata gumagawa nito At ang pangatlo is itong destructive arson or murder. So if there is a commission of arson and murder by the government officials tapos napagbintangan siya na lumaki ng husto ang kanyang mga assets at deposito sa bangko, then the council may inquire into the bank account deposits of the government official. So yan po yung mga sitwasyon, So pero sa ating suggestion, 3 government agencies ang dapat mag-participate actively in order to expedite the process of investigation of all public officials and employees regarding the commission of graft and corruption para mapabilis yung investigation at malaman natin kagad kung meron bang itinatagong yaman ito sa mga bangko. At yung mga ill-gotten wealth na yan, hindi lang limited dapat doon sa mga deposito sa bangko. It should also include foreign accounts na binuksan nila dito sa Pilipinas, yung mga dollar account deposits at mga investments. Hindi lang basta investments sa stock market, at pati na din yung mga insurance policies. Alam nyo kasi sa mga insurance, ginagamit na din yan ng ibang mga corrupt officials. Kumukuha ng insurance policy na kung saan merong component ng investment yan. Kasi ang uso na ngayon sa insurance na kung saan kukuha ka ng policy, may component yan ng investment into the stock market. So, ginagawa din nilang paraan yan upang itago yung kanilang mga ninanakaw sa ating pamahalaan. So, aside from deposits sa bangko ng Philippine peso, isama din yung foreign currency deposits, isama yung mga investments in different financial institution, pati na yung mga lupa, property nila, investigahan niya, kasali yan doon sa investigation. Pang-apat, pati na din yung insurance policies, dahil yan ginagamit na din instrument of investment by the people. So in that case, kapag nagkaroon ng ganyang klaseng proseso bago ka manungkulan sa ating pamahalaan, we will be able to prevent the commission of corruption and it will uphold public interest. In line with the principle of public accountability that demands transparency from all government officials and employees. Sana po ay magkaroon ng katuparan itong ating suggestion at magkaroon ng proposal to enact a law making it
no, as a mandatory requirement, yung submission of waiver of right to secrecy of bank deposits and making all financial transactions transparent, no, to all government officials and employees. So sana po ay ma-share nyo itong aking vlog na to upang makarating sa mga kinauukulan at bigyan ng pansin at makapag-draft ng kaukulang batas upang maiwasan yung mga sitwasyon na ating mga nakita during the investigation sa ating House of Representatives at sa ating Senado na kung saan, kung kailan nag-iimbestiga, saka pa lamang nanghihingi ng waiver of right to secrecy of bank deposits. So hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.